Mga nakakatakot na hula at prediksyon, ni Mamo Gloria Escoto, para sa taong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Si Mamo Gloria Escoto, ay kilala bilang manghuhula sa Pilipinas, at sikat sa pagbibigay ng mga prediksyon, patungkol sa kapalaran, mga babala o paalala, at sa mga ritual. Kilala rin siya bilang isang influencer, sa social media, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga hula, at spiritual na mga gabay. Sa kabila ng mga kontrobersya, ay patuloy ang kanyang kasikatan, at maraming tao ang umaasa sa kanyang mga podcast, kaya't inaabangan, ang kanyang mga hula at prediksyon, para sa taong 2025. Kaya naman sa video na ito, ay malalaman natin, ang mga nakakabahalang hula ni Mamo, sa taong 2025. Matinding pagulan, at mga pagbaha. Ayon sa hula ni Mamo, ay mararanasan ng Pilipinas, ang malalakas na pagulan, na magdudulot ng matitindi, na mga pagbaha. Maaaring maapektuhan di umano ang Metro Manila, siyudad ng Pampanga, at Bicol Region, ng malawakang pagbaha, at pagguho ng lupa. Maraming kabahayan ang malulubog sa tubig, at maaaring mawalan ng kuryente at tubig, ang mga lugar na maaapektuhan. Kaya naman ipinaalala ni Mamo, na maghanda ng emergency kits, at iwasan ang paninirahan, sa mga flood-prone area. Sinabi pa niya, na ang kapabayaan ng tao sa kalikasan, ang pangunahing dahilan ng mga pagbaha, kaya nararapat na baguhin ang ating kaugalian, sa pangangalaga ng kalikasan. Politika, babaeng babagsak. Ayon sa nakikitang prediksyon ni Mamo, ay may isang malaking political shake-up ang inaasahang magaganap, sa taong 2025. Isang kilalang babaeng politiko di umano, ang posibleng magbitaw sa kanyang posisyon, na magdudulot ng conflict, at mga kaguluhan ng bansa. Maraming tao ang susuporta sa kanya, subalit mayroon din naman, na ayaw sa kanya. Ang politika ay nagiging mas magulo, kaya naman ang pagkakaisa ng mga Pilipino, ay parang malalagay na, sa alanganin. Matinding aksidente. Ayon sa hula ni Mamo, ay magiging madalas ang mga malakihang aksidente, sa taong 2025. May isang grupo di umano ng mga motorista, ang masasangkot sa matinding aksidente, na magdudulot ng pagkasawi, ng marami dito. Bukod pa dyan, ay mayroon din daw lulubog na malaking barko, at 2 private planes ang babagsak, kung saan may sakay ito, na kilalang personalidad. Mayroon din isang pampublikong eroplano, ang misteryosong mawawala. Ang mga trahedyang ito, ay mag-iiwan ng kalungkutan sa pamilya, ng mga biktima. Kaya naman ipinapaalala ni Gloria Escoto, na maging maingat sa biyahe, at palaging magdasal para sa kaligtasan, ng bawat isa. Mga bulkan, ang pagsiklab ng mga higanteng natutulog. Ayon sa hula at prediksyon ni Mamo, ay di umano maraming bulkan sa ating bansa, ang magkakaroon ng mga nakakabahalang aktibidad at pagputok, sa taong 2025. Ang Babuyan Claro Volcano ay magpapakita ng aktibidad, ngunit hindi pa ito puputok. Ang Mount Banahaw na isang active complex volcano sa Luzon, ay magkakaroon lamang, ng minor activity. Habang ang Mount Biliran sa probinsya ng Biliran Leyte, at Didecos Volcano sa probinsya ng Cagayan, ay nananatiling tahimik. Mas seryoso naman ang banta, ng Mount Bulusan na isang stratovolcano sa Luzon Island, na posibleng pumutok, sa buwan ng Hunyo. Ang Mount Canlaon sa lalawigan ng Negros, na isang active andesitic stratovolcano, ay inaasahang puputok sa Abril, habang ang Mayon Volcano naman na isang active stratovolcano, sa probinsya ng Albay, ay magpapakita ng mga aktibidad, sa unang quarter ng taon. Maaaring magparamdam din ang Cago Volcano, sa probinsya ng Cagayan, at Mount Hibok-Hibok na nasa probinsya, ng Camiguin Mindanao. Ang Taal Volcano sa probinsya ng Batangas, ay may posibilidad na pumutok sa mga buwan, ng Enero o Pebrero. Bagamat hindi pa sigurado ang Parker Volcano sa Mindanao, na isang aktibong bulkan, at Mount Iraya sa probinsya ng Batanes, na isa ring active stratovolcano, ay may posibleng magpakita, ng mga paggalaw. Samantala, ang ibang mga aktibong bulkan naman sa Pilipinas, katulad ng Mount Leonard na Isef, Mount Mushuan, Mount Matutom, at Mount Cabalian, ay nananatiling tahimik. Ang paalala ni Mamo, lalo na sa mga residenteng nakatira, na malapit sa mga aktibong bulkan, na maging handa at alerto, sa anumang posibleng mangyari.
Matinding pag-init ng panahon. Ayon sa hula ni Mamo, ay makakaranas ang Pilipinas, at iba pang bahagi ng mundo, ng matinding init ng panahon, sa taong 2025. Ang sobrang init na ito ay maaaring magdulot, ng pagkasawi ng maraming tao, lalo na ang mga matatanda, mga bata, at mga may karamdaman. Dahil din sa matinding init, ay posibleng mawalan ng tubig, at kuryente. Nagpaalala siya sa lahat, na manatiling hydrated, iwasan ang matagalang pagbilad sa araw, at ugaliin alagaan ang kalikasan, upang maiwasan ang mas malalang epekto, ng climate change. Ang tag-init sa taong 2025, ay inaasahang magiging matindi. Ayon sa prediksyon, ay 10 beses na mas mainit ito, kaysa sa mga nagdaang taon. Heat stroke at biglaang pagkasawi, ang nagbabadyang epekto nito. Ang matinding init ng panahon, ang tila magsisilbing babala sa bawat isa, na dapat paghandaan, ang hindi maiiwasan na pagbabago, sa climate change. Pagsiklab ng gyera. Ayon sa nakikitang prediksyon ni Mamo, ay mas magiging matindi ang mga mangyayaring tensyon, sa iba't ibang bahagi ng mundo, at posibleng mauwi ito, sa madugong digmaan. Dahil dito, ay maraming Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang maaapektuhan, at libo-libong buhay, ang maaaring mawala. Isa sa mga lugar na binanggit niya, ay ang gitnang silangan, kung saan maaaring sumiklab ang labanan, sa pagitan ng malalaking bansa, dahil sa mga conflict. Pinapaalalahanan ni Mamo Gloria Escoto ang mga Pilipino, na palaging magdasal para sa kapayapaan, at maghanda sa epekto ng posibleng pagtaas, ng presyo ng langis, at iba pang pangunahing mga bilihin. Lindol, ang Big One, at tsunami. Ayon sa hula ni Mamo, ay nakikita rin niya ang banta ng mga malalakas na lindol, na dulot ng aktibidad sa mga fault line, ng ating bansa. Pinakamalaking peligro ang dala ng West Valley Fault, na posibleng magdulot ng matinding pinsala, sa Metro Manila, at mga kalapit na syudad nito. Kasama rin sa mga dapat paghandaan, ang mga fault line sa Visayas at Mindanao, na maaaring magdulot ng mga lindol, na makakasira sa mga infrastruktura, at mga kabuhayan. Ayon kay Mamo, ang pagkakaroon ng kaalaman sa earthquake drills, pagkakaroon ng emergency kits, at pagkukumpuni ng mga gusali, ay mahalaga upang mapigilan, ang mas malaking trahedya. Ang tinaguriang The Big One naman, ay tila hindi pa darating ngayong taon, subalit ang mga fault line nito, ay tahimik na gumagalaw. Ang Manila Trench, Kasiguran Trench, fault line ng Rizal at Nueva Ecija, ay may senyales ng aktibidad. Ang probinsya ng Mindoro, ay mayroong nagtatagong bulkan sa ilalim nito, na posibleng magdulot ng sakuna, sa mga susunod na panahon. May posibilidad rin makaranas ang ating bansa, ng unang tsunami nito, sa modernong panahon. Kaya naman dapat alamin ng bawat Pilipino, kung nasaan ang mga fault line, sapagkat ang mga ito ay maaaring gumising, anumang oras o araw. Ang sitwasyon sa ekonomiya. Ayon sa prediksyon ni Mamo, ay hindi magiging maganda ang simula, ng ekonomiya ng Pilipinas, sa taong 2025. Maaaring bumagsak ito, dahil sa mga isyong politikal, at pandaigdigang epekto, o mga pagbabago. Maraming Pilipino ang maghahanap, ng mga oportunidad sa ibang bansa, ngunit bago matapos ang taong 2025, ay mayroong senyales, ng pagbangon. Ayon pa sa kanya, ay malaking hamon ang haharapin, ng ekonomiya ng Pilipinas, sa taong 2025. Sa unang bahagi ng taon, ay magtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, at babagsak ang halaga ng piso kontra dolyar, dahilan upang magsara, ang ilang mga negosyo. Maraming Pilipino ang mas mahihirapan, dahil sa epekto nito, lalo na ang mga nasa ibaba, ng ating lipunan. Pero ganon pa man, ay sinabi ni Mamo, na sa huling bahagi ng taon, ay maaaring maayos ang kalagayan ng ekonomiya, dahil sa tulong mula sa ibang bansa, at mga bagong programa, ng ating gobyerno. Ang pagtitipid at paghahanda, ay kanyang ipinapayo, upang malampasan, ang mga suliraning ito. Gamot sa sakit na cancer, sa taong 2025. Sa kabila ng mga negatibong hula, ay may magandang balita naman, si Mamo Gloria Escoto. Magkakaroon ng breakthrough treatment, para sa sakit na cancer, sa taong 2025. Ayon sa prediksyon ni Mamo, ang gamot ay magbibigay ng pag-asa, sa maraming pasyente. Kahit na mahal ang unang labas nito, pero inaasahang magiging abot kaya ito, sa paglipas ng panahon. Paalala niya na ipagpatuloy ang pananaliksik, at suporta sa medisina,
dahil ang pag-unlad na ito ay maaaring magligtas ng maraming buhay. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang mga hula at prediksyon ni Mamo Gloria Escoto ay mga babala at paalala sa atin na karaniwang malawak at maaaring maganap sa natural na takbo ng panahon, katulad ng mga bagyo, lindol, at mga aksidente. Ito ay mga pangyayaring hindi naman talaga nakakagulat, dahil likas na sa ating mundo ang ganitong mga sakuna o mga kaganapan. Pero ganun pa man, ang pagpapakalat ng ganitong mga impormasyon ay posibleng magdulot ng takot o pag-aalala sa halip na produktibong paghahanda. Kaya importante rin tingnan kung paano natin ginagamit at iniintindi ang ganitong mga prediksyon, bilang gabay ba ito upang maghanda o nagiging sanhi lamang ng labis na pangamba. Kaysa mag-focus sa negatibong aspeto ng mga prediksyon, ay pwede natin itong gawing inspirasyon upang mas paigtingin ang ating kahandaan, pagmamalasakit, at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ang mga hula at prediksyon ay isang paalala na hindi natin hawak at kontrolado ang lahat ng bagay, ngunit mayroon tayong kakayahang magplano at maghanda para sa anumang darating na mga pagsubok. Nasa ating mga palad pa rin ang kapalaran na gawing mas makabuluhan ang bawat araw at sandali sa kabila ng mga hamon sa hinaharap. Ang taong 2025 ay taon ng mga pagsubok, ngunit maaari rin itong maging taon ng pag-asa kung tayo ay magtutulungan, magdadasal, at magiging handa. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hula at prediksyon na ito ni Mamo Gloria Escoto? Magkatotoo kaya ang mga ito sa taong 2025? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos. Mga nakakatakot na hula at prediksyon ni Baba Vanga para sa taong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Si Bang Elia Panday Vagashtarova, o mas kilala sa tawag bilang si Baba Vanga, siya ay isang Bulgarian na manghuhula at manggagamot, kung saan sinasabing nakikita nito ang mga mangyayari sa hinaharap. Ipinanganak siya noong October 11, 1911, at pumanaw sa edad na 84 years old noong August 11, 1996. Siya ay isang bulag, pero nakakakita ng hinaharap, at siya ay itinuturing na modernong Nostradamus dahil sa kanyang mga prediksyon na tila alam na alam ang mga pangyayaring magaganap. Kahit sa kanyang pagkawala noong taong 1976 ay nanatiling sikat ang kanyang katauhan at mga prediksyon. Paano kaya niya ito nahulaan? At ano-ano ang mga hula ni Baba Vanga para sa taong 2025? Bisita mula sa ibang planeta. Ayon sa hula ni Baba Vanga, para sa taong 2025 ay ang pagdating ng mga extraterrestrial sa ating planeta na nagmula sa ibang sibilisasyon. Base sa kanyang prediksyon, ang mga ito ay maaaring magpakita sa mga pinuno ng mundo, at mag-aalok di umano ng isang hindi inaasahang teknolohiya, na magbibigay ng bagong pag-asa, o panganib sa lahat. Ang hula niya na ito, ay nagdulot ng iba't ibang mga reaksyon, at marami ang naniniwala, na ang mga kasalukuyang pagdiskobre sa kalawakan, at ang mga balita tungkol sa UFO, ay posibleng nabibilang sa prediksyon niya na ito. Ano ang dala ng mga dayuhan sa ating mundo? Makakatulong kaya sila sa atin, o magdadala lamang sila ng panganib na hindi natin kaya pigilan? Ang simula ng Apocalypse. Ayon sa nakakabahalang prediksyon ni Baba Vanga, ay sinasabing mangyayari sa taong 2025 ang Apocalypse. Hindi man malinaw kung anong klaseng apocalypse ang kanyang tinutukoy, subalit ang kanyang hula na ito ay nagdala ng takot at pag-aalala sa marami. Maraming expert ang nagsasabi na ito di umano ay maaaring malaking pagbabago sa mundo, katulad ng mga sakuna, pagsubok sa ekonomiya, at mga trahedya o pangyayari na hindi pa natin lubos na maunawaan. Kung ang hula niya na ito ay totoo, ang taong 2025 ay maaaring magsimula ng isang masalimuot at mapanganib na panahon para sa buong mundo. Binibigay ng ibang mga taga-suporta na ang ideya ng apocalypse
ay posibleng isang serye ng malalakas na bagyo, paglindol, pagsabog ng mga bulkan, at isang hindi inaasahang sakit o virus, na magbabago sa takbo ng buhay, ng bawat isa sa atin. Conflict sa Europa. Ayon sa hula ni Baba Vanga, para sa taong 2025, ay magkakaroon di umano ng isang matinding hindi pagkakaunawaan, sa kontinente ng Europa. Hindi malinaw ang eksaktong detalye, ng hula niya na ito, ngunit sinasabing ang pagtindi ng tensyon, sa pagitan ng mga bansa sa Europa, ay magdudulot ng hindi pagkakaunawaan, na maghahatid ng malalaking pag-aalsa, at posibleng may kinalaman ito sa politika, at ekonomiya. Ang mga kaguluhan ay maaaring bunga, ng mga usaping pampolitika, mga hidwaan sa ekonomiya, at maging ang epekto ng krisis, sa enerhiya. Bukod pa dyan, posibleng may kaugnayan din ang mga conflict na ito, sa pagtaas ng pag-akyat sa kapangyarihan, ng mga populist leader at mga grupo, na naglalayong baguhin ang kasalukuyang sistema, sa buong Europa. Mga hula at prediksyon, na higit pa, sa taong 2025, habang patuloy na nakikilala, ang mga hula ni Baba Vanga, ay marami ang interesado sa kanyang mga prediksyon, na lagpas pa, sa taong 2025. Kaya naman narito ang ilan sa kanyang mga hula, para sa mas malayong hinaharap. Venus Exploration, sa taong 2028. Ayon sa hula ni Baba Vanga, sa darating na taong 2028, ay magsisimula ang mas malalim na pag-aaral, at pagtuklas ng mga expert, sa planetang Venus. Naniniwala kasi ang mga siyentipiko, na ang planetang ito ay hindi talaga angkop, para gawing tahanan ng tao, dahil sa matinding init, ng atmosphere nito. Pero ayon sa kanyang hula, ang ating mundo ay makakadiskobre, ng teknolohiyang makakatulong sa atin, upang makipagsapalaran, sa planetang Venus. Ang theory ng ilang mga siyentipiko, ay nagpapahiwatig, na posible nga magkaroon ng ilang aspeto ng Venus, na hindi pa natin lubos, na nauunawaan sa ngayon. Pagkatunaw ng polar ice caps, sa taong 2033, isa sa pinakakinatatakutan, at nakakabahalang hula ni Baba Vanga, ay ang unti-unting pagkatunaw, ng mga polar ice caps, sa taong 2033. Hindi na bago sa atin, ang pagbabago-bago ng panahon, subalit ang tuluyang pagkatunaw ng mga yelo, sa polar region ng Arctic at Antarctic, ay magdudulot ng tuluyang pagtaas, sa level ng tubig dagat, na magpapabago sa topography, ng ating mundo. Kasabay sa pagtaas ng tubig, ay malaki ang posibilidad, na maraming mga syudad at bansa ang lulubog, at maraming tao, ang maaapektuhan. Pag-usbong muli ng komunismo, sa taong 2076, ayon sa hula ni Baba Vanga, ay muling magbabalik ang komunismong pamumuno at pamamahala, sa maraming bahagi ng mundo, sa taong 2076. Maraming mga expert ang nag-iisip, kung ito nga ba ay posibleng mangyari, lalo na ang globalization at capitalism, ay siyang namamayani, sa kasalukuyang panahon. Ngunit may mga kumakalat sa social media, at ang pagtaas ng mga kilos ng panlipunan, ay posibleng magbalik ang ganitong ideolohiya, at magbago ang lipunan, sa ilalim ng isang bagong uri, ng komunismong kalakaran. Mga prediksyon, sa napakalayong hinaharap. Bagamat hindi na natin maaabot pa, ang ganitong mga panahon, ngunit naisulat ni Baba Vanga ang mga prediksyon, na maaaring maganap, sa napakalayong hinaharap. Ang mga hula niya na ito, ay tila kathang-isip lamang, subalit malaki di umano ang posibilidad, na posibleng mangyari. Tagtuyot sa buong mundo, sa taong 2170. Ayon sa hula ni Baba Vanga, sa darating na taong 2170, isang malawakang tagtuyot ang mangyayari sa mundo, na magdudulot ng matinding kagutuman, at kakulangan sa tubig. Ang hula na ito ay nagpapahiwatig, ng matinding epekto ng climate change, o pagbabago-bago ng panahon, sa mga susunod na siglo, kung saan ang mga natural na yaman, ay magiging mas limitado pa, kaysa sa kasalukuyang panahon. Digmaan sa Mars, sa taong 3005. Ayon sa prediksyon ni Baba Vanga, para naman sa taong 3005, ay magkakaroon ng malaking digmaan ang daigdig, laban sa isang sibilisasyon, na nagmula sa pulang planeta. Ang prediksyon niya na ito, ay maaaring interpretation ng mga hinaharap na teknolohiya,
na posibleng magdulot ng mas matinding digmaan, lalo na at pinag-aaralan na ngayon, ang posibilidad ng colonization, sa planetang Mars. Paglikas ng mga tao sa daigdig, sa taong 3777. Ayon sa hula ni Baba Vanga, ang mga tao sa ating mundo, ay mapipilitang lumikas sa taong 3777 dahil hindi na ito magiging angkop, para maging tahanan ng tao, at iba pang living organisms. Ang prediksyon na ito, ay may kaugnayan sa kasalukuyang mga pag-aaral, sa pagkolonisa sa iba pang mga planeta, katulad ng pulang planeta, at mga buwan ng planet Jupiter. Pagtatapos ng mundo, sa taong 5070. Ayon sa isinulat na prediksyon ni Baba Vanga, ang ating mundo ay matatapos, sa taong 5070. Isang hula na nagdudulot ng matinding tanong, at pag-iisip para sa mga tagasunod, ng propeta. Maraming nag-iisip at nagtatanong, kung ang prediksyon ba na ito, ay isang literal na pagtatapos, o isang pagbabagong lubos, sa pisikal na kalagayan, ng ating mundo. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Hindi man natin lubos na maunawaan pa ngayon, ang mga prediksyon ni Baba Vanga, ngunit ang kanyang mga hula, ay posibleng babala at paalala, sa posibleng magandang kinabukasan, o masamang kapalaran. Ang hula ay mananatiling hula, at nasa atin na lang, kung paniniwalaan natin, lalo na kung ang hula ay galing lang din, sa mga tao. Maaaring ito ay maging gabay lamang, patungo sa hinaharap, upang magkaroon ng posibleng pagbabago, sa ating kapalaran. Ang mga hula ni Baba Vanga, para sa taong 2025, ay naglalaman ng mga misteryosong pahiwatig, patungkol, sa hinaharap. Bagamat ang mga pahayag ay cryptic at hindi malinaw, posibleng magbigay ito ng babala, at pagiging handa. Ikaw, ano ang masasabi mo, patungkol sa mga hula at prediksyon na ito, ni Baba Vanga? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.